Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Norman at Chad ang kanilang inspeksyon sa kalapit na vault at nalaman na ang pinto nito ay bukas mula sa labas na may susi na may pangalan ng ina ni Norman at Lucy. Nakahanap si Lucy ng gamot para mabuhay ang ghoul at sa kabila ng torture na dinanas niya, iniabot niya ang gamot sa ghoul. Marahil ay magiging katulad niya ito sa panglabas, ngunit sa pangloob ay hindi siya magiging katulad niya. Ang babae ay umalis at ang ghoul ay pumunta sa wasak na tindahan at kumuha ng mga kinakailangang gamot upang dalhin ang kanyang sarili sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay nilagyan niya ang kanyang sombrero ng mga gamot, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang video recorder, pinanood ang isang lumang tape kung saan gumaganap si Cooper bilang isang cowboy at umupo sa harap ng telebisyon. Si Maximus at ang kanyang assistant ay tumigil para magpahinga. Hindi mapigilan ni Thaddeus ang kanyang kagalakan sa pagliligtas dahil bihira ang pakikitungo ng mga knight sa kanilang mga assistant at hiniling niyang makilala siya. Pumayag si Maximus at itinaas ang kanyang helmet, gayunpaman, nang makilala siya, umatake ang assistant na nagresulta sa pagkabali ni Maximus sa kanyang binti. Ngunit si Thaddeus ay nagawang kunin ng isang nuclear core mula sa armor na nagpatigil sa exoskeleton at umalis, dala ang ulo ng scientist sa kanya. Agad na inatake ng mga higanteng ipis ang hindi makagalaw na suit. Si Maximus, takot na takot, ay naghihintay sa kanyang kamatayan nang ang mga insekto ay magkalat mula sa putok ng baril at nilapitan ni Lucy ang knight. Ipinaliwanag niya kung bakit kailangan niya ang ulo ng scientist at tinulungan ang lalaki na makaalis sa suit ngunit bigla siyang bumagsak dahil sa radiation sickness. Nang gumaling si Lucy, iminungkahi niya na sabay nilang hanapin ang ulo dahil mayroon siyang tracker. Ibibigay nila ito sa Brotherhood bilang kapalit na tutulungan siya ng Knights na mahanap ang kanyang ama. Pumayag naman si Maximus. Kasabay nito sa Vault 33, sa halip na ang kanyang ama, si Betty ang nahalal bilang warden, ngunit hindi ito gusto ni Norman at pinag-aralan niya ang kasaysayan ng Vault. Bigla niyang napagtanto na ang lahat ng mga caretaker ay pinili mula sa mga residente ng Vault 31. Samantala, nakarating sina Lucy at Maximus sa isang tulay kung saan sila ay hinarang ng dalawang lagalag. Nagkunwari silang natatakot at humingi ng permiso na makadaan. Ang dalawa, na nagtaas ng kanilang mga kamay, ay sinubukan lumayo. Gayunpaman, ang naghihinalang si Maximus ay nagawang bumaril kaagad at nailigtas ang kanilang mga buhay, bagaman nasugatan niya ang kanyang kamay at napagtanto ni Lucy kung gaano kawalang muwang ang mga residente ng Vault. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang billboard ng New Californian Republic. Masama ang loob ng dalaga dahil nabubuhay sila sa paniniwalang nilalayo nilang buhayin ng Amerika, pero nangyari na pala ang lahat. Pinanatag siya ni Maximus dahil wala naman talagang republika. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malaking crater sa gitna ng lungsod. Ipinagtapat ng lalaki na nakaligtas siya sa impyernong ito sa pamamagitan ng pagtatago sa isang refrigerator, ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Lucy na mas malala ang sugat ni Maximus at dinala siya sa isang gusaling may palatandaan ng klinik. Nahuli si Maximus at pagpasok niya ay wala na ang dalaga. Hinanap niya ito at pumasok sa isang silid sa pagitan ng dalawang pinto. Napuno ng gas ang espasyo dahilan para mawala ng malay ang binata. Samantala, dinala ni Betty ang kanyang mga tao sa Vault 32 upang ipahayag ang paunang relocation dahil ang mga mapagkukunan dito ay masyadong mahalaga. Nagulat sina Chad at Norman nang makitang naalis na ang mga bangkay at lahat ng bakas ng trahedya ay nawala. Nagtanong si Norman tungkol sa kung nasaan ang susi ng kanyang ina sa pagkamatay nito. Inamin ni Betty na inilibing nila ang babae kasama nito. Dumating sina Maximus at Lucy sa vault sa mga stretcher, kung saan si Maximus ay nakatanggap ng medical care. Hiniling ng pinuno ng vault sa dalawa na manatili dahil nangangailangan ng binata ng gamutan. Bukod dito, ang mga supplier ay nakahanap ng sandata at malapit na itong ihatid dito. Pinasalamatan sila ni Lucy para sa pagtanggap at ipinaalam sa kanya ng pinuno na siya ay ipinanganak sa ibabaw, tulad ng marami sa kanila. Ang dalawa ay gumugol ng ilang oras sa quarantine. Mula sa pag-uusap, lumalabas na hindi alam ni Maximus ang pag-ibig ng isang babae. Handa naman si Lucy na turuan siya ng sining na ito, dahil ito ay itinuturing na natural sa vault, ngunit ang binata ay napahiya. Bukod dito, hindi ito nakaugalian ng mga knight. Nang maglaon, pumunta sila sa tanghalian, kung saan bigla nilang napansin na ang ilan sa mga tao sa paligid ay may iba't ibang pisikal na abnormalidad. Ang caretaker pala ay isang Cyclops. Para kay Lucy, ito ay kakaiba, ngunit hindi maintindihan ni Maximus ang kanyang pag-aalala. Nang maglaon, inamin ng caretaker kay Lucy na tinatanggap nila ang mga tao mula sa labas na ikinagulat ng dalaga dahil mahigpit itong ipinagbabawal sa kanyang vault.
Ngunit nang magtanong siya tungkol sa restricted level na bawal nilang bisitahin, agad na tinapos ng caretaker ang pag-uusap. Nakahanap si Maximus ng isang silid kung saan naka-install ang isang nuclear core na nagpapagana sa buong lugar. Ibinigay sa kanya ng pinuno ang isang electronic key sa kanyang personal na compartment at iminungkahi na magpahinga siya ng kaunti. Pumasok ang binata at pagpasok, namangha siya nang makita ang isang basket na puno ng iba't ibang pagkain at mga bagay na hindi pa niya nakikita. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naligo siya ng totoo, nagsuot ng robe at tsinelas, at nagpakasawa sa hindi kilalang mga produkto. Samantala, nakahanap si Lucy ng isang silid kung saan malinaw na inilalarawan ng buong kasaysayan ng Californian Republic. Lumalabas na ang buhay dito ay muling naibalik noong 2142, ngunit nawasak noong 2277. Si Lucy ay natakot, iniisip kung sino ang magsisimula ng panibagong digmaan at bakit. Ngunit pagkatapos ay ang lahat ng mga naninirahan sa vault ay nakarinig ng isang sound signal at tumungo sa itinalagang lugar. Samantala, isang ghoul ang nahuli ng tinaguriang bagong presidente ng teritoryo na nagmamay-ari ng isang supermarket na nangangalakal ng mga organ at ang ghoul ang sinisisi sa pagkasira nito. Gayunpaman, mahinahon siyang humingi ng karayom at sinulid para tahiin muli ang kanyang daliri at humingi ng direksyon upang mahanap si Moldaver, ngunit iniutos ng Pangulo na patayin ang ghoul. Gayunpaman, nagawang patayin ng ghoul ang mga bagong tagapagpatupad ng batas para sa paghahanap sa babae. Dumating si Lucy kasama ang lahat sa isang silid, kung saan nakatayo ang isang altar na may nasusunog na kandila. Ang mga tao ay nagsimulang kumanta ng isang bagay, gumagalaw ang kanilang mga kamay, at si Lucy ay unti-unting nahulog sa kawalan na sinusundan ng iba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang maghubad ang mga tao na ikinagulat ni Lucy. Umiikot ang isang mangkok, kung saan kumukuha ng pulbos ang lahat at pinahiran ng kanilang mga mukha, at biglang napagtanto ng natatakot na si Lucy na ito ay ang abo ng mga namatay. Sa ibang mangkok, may dugo. Tumawag ang mga tao sa Mother of Flame na iniisip nilang magliligtas sa kanila at isang imahe ni Moldaver ang bumungad sa kanilang mga ulo. Isang takot na si Lucy ang tumakbo kay Maximus at hinikayat itong tumakas kaagad, ngunit dahil natagpuan na ng binata ang kanyang sarili sa gayong malaparaisong kondisyon ay ayaw na niyang umalis, kaya tumungo si Lucy sa restricted level. Siya ay pumasok sa isang laboratorio kung saan tila ilang genetic na mga eksperimento sa mga tao ang isinasagawa. Kinilabutan ng dalaga habang sinusuri niya ang mga nakakakilabot na lugar at napansin ang mga glass cryosleep capsule na naglalaman ng mga katawan ng tao. Ngunit biglang bumukas ang mga ilaw at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana. Nagtago si Lucy, ngunit nakarinig siya ng ingay, sinundan ito, at nahanap ang babae. Lumaban si Lucy, ngunit sinunggaban siya ng mga lalaking dumating at kinaladkad siya sa itaas na antas. Samantala, dumating ang ghoul sa bahay ng digger, kung saan alam ng panganay na anak ang lokasyon ni Moldaver. Inutusan ng takot na lalaki ang binata na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman at inamin niya na ang babae ay matatagpuan sa obserbatoryo. Ngunit nang ang ghoul ay malapit nang umalis, sinubukan ng binata na patayin siya at binayaran ng kanyang buhay dahil dito. Kasabay nito, ikinahihiya ng mga pinuno ng vault si Lucy dahil binigyan nila siya ng tirahan, pinakain, at pinagaling ang kanyang kaibigan, pero galit na galit ang dalaga dahil nakita niya ang ginagawa nila sa mga tao. Pagkatapos ay ipinakita nila sa kanya ang kumpletong recording ng pag-atake sa laboratorio ng mismong halimaw na halos lamunin din siya. Ito ang mga unang naninirahan sa vault na nag-eksperimento sa mga tao na ginawa silang mga halimaw. Sinusubukan lamang nilang maibsan ang sakit ng mga nakaligtas. Ang katotohanan ay ang bawat vault ay dalubhasa sa ilang eksperimento at hindi ito alam ni Lucy. Gayunpaman, dapat siyang parusahan sa kanyang pagsuway. Inakay ang dalaga na nakita ni Maximus. Tumigil si Thaddeus para magpahinga at napagtanto niyang nasa masamang kondisyon ang kanyang binti. Inabala siya ng isang aso at ikinulong niya ito sa isang fridge, pagkatapos ay umalis upang maghanap ng radio tower para makipag-ugnayan sa Brotherhood. Sa oras na ito, ang mga naninirahan sa vault ay sinintensyahan si Lucy na ipatapon sa ibabaw. Bukod dito, binigyan nila siya ng stock ng pagkain. Natigilan ng dalaga dahil ito naman ang gusto niya. Gayunpaman, sa kanyang huling mga salita, hiniling niya sa kanila na payagan ang kanyang kaibigan na manatili. Ngunit pagkatapos ay lumitaw si Maximus sa baluti ng night kung saan ipinasok niya ang nuclear core na ninakaw niya. Tinapon niya ang mga lalaki nang pigilan siya ng babae dahil papalayain naman siya ng mga ito. Umakyat sila sa ibabaw at nalaman na ninakaw niya ang nuclear core,
ngunit kinumbinsi siya ni Lucy na ibalik ito dahil hindi mabubuhay ang vault nang walang enerhiya. Ibinaba nila ang core at tinawag siya ni Lucy na isang mabuting tao. Pagkatapos ay ipinagtapat niya na pinahintulutan niyang mamatay ang isang knight at kinuha ang kanyang baluti, kaya hindi siya tunay na mabuting tao, pero gusto niya talagang sumama sa kanya. Sa kabilang banda, si Thaddeus ay naabutan ng isang lalaki na tinatawag ang kanyang sarili na isang doktor at nangakong aayusin ang kanyang binti. Dinala niya ang lalaki sa isang abandonadong klinik kung saan, bilang kapalit ng isang nuclear core, binigyan niya ito ng potion na nang inumin niya, nakita niyang gumaling ang kanyang binti. Samantala, nahanap ng ghoul ang nakalok na aso na iniwan ni Thaddeus at inakay siya nito sa landas ni Thaddeus. Kasabay nito, ang binata ay umabot sa istasyon ng radyo kung saan nakalagay ang mga bitag na pumupunit sa mga taong lumalapit dito. Nagpadala ng signal si Thaddeus sa Brotherhood at naghihintay sa kanilang pagdating habang nakikipag-chat sa may-ari ng istasyon ng radyo tungkol sa musika. Pagkatapos ay lumitaw sina Maximus at Lucy. Hiningi ng babae ang ulo ng scientist. Ang lalaki ay hindi sinasadyang natapakan ng isang bitag at isang palaso ang tumusok sa kanyang leeg. Ngunit nakakapagtaka na hindi niya iniisip na mamatay at pagkatapos ay napagtanto ni Maximus na siya ay naging isang mutant. Nagalit si Thaddeus, napagtanto na hindi niya dapat pinagkatiwalaan ang hindi kilalang doktor ngunit ngayon ay sarado na para sa kanya ang landas patungo sa Brotherhood dahil agad siyang papatayin ng mga ito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga captor sa lugar. Iminungkahi ni Maximus kay Thaddeus na ibigay sa kanya ang ulo ng scientist at tumakbo, at sinamantala ng lalaki ang pagkakataong ito. Pagkatapos ay ibinigay ni Maximus ang ulo kay Lucy at kinuha ang ulo ng ilang kapaspalad na nakahiga sa malapit, na pinatay ng ilang bitag. Hiniling niya sa babae na tumakbo at hinalikan siya nito at nangako na maghintay sa Vault 33. Ang ilang mga naninirahan sa Vault 33 ay nagsimulang makatanggap ng mga abiso tungkol sa paglipat sa kalapit na bloke. Sinamantala ang pagkakataon, pumasok si Norman sa quarter ng mga caretaker, mapanlinlang na kumuha ng access sa Vault 31 at nagtungo doon. Kinuha ng mga dumating na assistant si Maximus at dinala sa kampo. Ibinigay ng binata ang ulo na nakuha niya sa pinuno at ipinagtapat na namatay ang kanyang knight. Pagkatapos na walang mahanap sa ulo, hinatulan nila siya ng kamatayan. At pagkatapos ay ipinagtapat ng kanyang kaibigan na sinugatan niya ang kanyang sariling binti dahil natatakot siyang sumama. Sumigaw si Maximus na alam niya kung saan makikita ang totoong ulo. Inutusan siya ng pinuno na palayain at ang lahat ay maghanda para sa isang pagtatanghal. Sa oras na iyon, narating ni Lucy ang obserbatoryo kung saan nakaupo ang kanyang ama sa isang hawla. Nakaupo sa mesa, binati ni Moldaver ang babae na natakot nang makita ang isang tuyong-tuyo ngunit buhay na mommy na nakaupo sa tabi ng host. Handang ibigay ng dalaga ang ulo kapalit ng kalayaan, kinuha ni Moldaver ang isang vial mula sa ulo at nag-alok na makinig sa totoong kwento ng kanyang ama. Bagamat nakikiusap siya sa kanyang anak na huwag makinig, sinimulan ng babae ang kanyang kwento. Samantala, natagpuan ni Norman ang isang robot na may utak ng tao sa lihim na Vault 31 na agad na sinubukan na turukan siya ng kung anong bagay. Ang binata ay halos hindi nakaiwas sa nakatutuwang makina. Ang kwento ni Moldaver ay naghatid kay Lucy sa malayong mga taon bago ang digmaan. Nang ang aktor na si Cooper, na nababalisa sa mga kwento ng kanyang asawa tungkol sa isang nalalapit na digmaang nuclear, ay nagpa siya na sundan siya. Pumunta siya sa kanyang trabaho at nakinig sa isang corporate council meeting sa pamamagitan ng isang bug na itinanim niya sa kanyang asawa. Tinalakay ng mga bilyonaryo ang pagbaba ng ekonomiya sa buong mundo, pagkatapos ay lumipat ang topic sa mga vault. Ang ilan ay hindi nauunawaan ang kanilang pangangailangan, na nangangatwiran na kung may mabubuhay sa labas, ang mga lalabas mula sa mga vault ay papatayin lamang. Tinutulan nila na sinasabing ang mga tao ay maaaring manirahan sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming siglo dahil may malaking reserba. Oras ang kanilang pangunahing sandata. Ang isa ay maaaring mabuhay ng mas matagal kaysa iba. Isang debate ang sumabog sa mga pinuno ng korporasyon na nag-ambala ng asawa ni Cooper. Pangunahing iniisip niya ang kanyang anak na babae at gustong masiguro ang pinakamagandang kinabukasan para sa kanya. Sa hinaharap, naabot ni Norman ang isang silid kung saan nakatayo ang mga hanay ng mga cryo capsule na may mga pangalan ng mga natulog dito, kabilang ang lahat ng mga warden at ang kanyang ama. Nagbabalik ang aksyon sa nakaraan, kung saan isiniwalat ng asawa ni Cooper na mahigit 100 vault ang naitayo sa buong Amerika para matupad ng bawat isa sa kanila ang kanilang pinakamabangis na pangarap. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ng robot kay Norman na ang lahat ng mga taong ito ay pinili dahil sa kanilang malikhaing pag-iisip.
Sila rin ang may pinakamahusay na gene pool sa bansa na nakatakdang muling buhayin ang mundo kapag malinis ang ibabaw ng mundo. Sumiklab ang debate dahil hindi madali ang pagpatay sa napakaraming tao. Pagkatapos ay iminungkahi ng asawa ni Cooper na simulan ng digmaan sa kanilang sarili. Ang nuclear war ay isang trahedya, ngunit ito rin ang pinakamagandang pagkakataon para magsimulang muli dahil pagkatapos ay walang matitira upang lumaban. Magiging monopolista sila sa buong mundo. Sa puntong ito, ginulo si Cooper ng isang binata na gustong magpa-autograph at ito ang ama ni Lucy. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Moldaver na ang lalaki ay nabuhay sa napakahabang panahon. Siya ay bahagi ng korporasyon na nag-orkestra sa lahat ng nakakakilabot na ito. Ngunit hindi niya sinabi ang tungkol dito sa kanyang asawa. Napakatalino niya. Siya ang nakatuklas na may umaagos ng tubig mula sa vault. Napagtanto niya na bumalik na ang sibilisasyon, ngunit kinutya siya ng kanyang asawa. Pagkatapos ay kinuha ng babae ang mga bata at tumakas. Nakakita sila ng isang kahanga-hangang lungsod, ngunit dumating ang kanyang ama kasama ang kanyang mga tauhan at sinunog ito. Ipinaliwanag niya na dinala ni Lucy kay Moldaver ang co-fusion na kanyang binuo at ninakaw ng mga korporasyon na magbibigay ng walang hanggang enerhiya kung saan maaaring muling ibalik ang buhay. Nakita ni Lucy ang isang palawit sa leeg ng mommy na pag-aari ng kanyang ina at napagtanto niya kung ano ang nangyari sa kanya. Pinakiusapan siya ng kanyang ama na huwag maniwala kay Moldaver, ngunit hiniling ng babae na ibigay niya sa kanya ang synthesis code. Pumayag siya at ibinigay ang mga numero. Ang babae ay umalis patungo sa laboratorio upang simulan ang proseso ng co-fusion. Samantala, ipinaalam ng robot kay Norman na hindi siya nito hahayaang umalis pagkatapos ng kanyang natuklasan. Kasabay nito, ang ama ni Lucy ay nakiusap sa kanya na buksan ang hawla at bumalik sa bahay, kasabay ng isang alarma at ang mga chopper ng Brotherhood ay lumitaw sa ibabaw ng obserbatoryo na nagpaputok sa mga tao sa ibaba. Ang mga knight at ang kanilang mga assistant ay bumaba sa lupa at nakipaglaban sa mga tagapagtanggol ng obserbatoryo. Si Maximus ay sumugod, hinahanap si Lucy habang ang mga knight ay nanggugulo sa paligid. Hindi nagtagal ay sumugod ang mga knight sa loob ng gusali kung saan sila ay biglang hinarang ng isang ghoul. Lumalabas na minsan din siyang nagsuot ng armor at alam ang kanilang mga kahinaan, kaya madali niyang pinabagsak ang mga Iron Knight na nananatiling hindi nasasaktan. Sa oras na ito umiiyak si Lucy, nawasak sa pagitan ng pagsusumamo ng kanyang ama na umuwi at sa nakakakilabot na sitwasyon ng kanyang ina. Ngunit sa kabilang banda, bumagsak ang isang sugatang knight na sinundan ni Maximus. Binuksan niya ang hawla at sumugod kay Lucy. Gayunpaman, ipinagtapat ng babae na ang kanyang ama ang sumira sa kanyang kahanga-hangang lungsod. Ang kanyang ama, samantala, ay nagsuot ng baluti at itinapon si Maximus sa isang tabi na nawalan ng malay. Bumunot ng baril ang babae, ngunit pagkatapos ay pumasok ang ghoul sa silid. Nang malaman niya ang apelyido ni Lucy, hindi siya makapaniwala na ito ang parehong lalaki mula sa korporasyon. Mahigit 200 taon na siyang naghintay para malaman kung nasaan ang kanyang pamilya. Binuksan ng ama ni Lucy ang mga jet engine at tumakas. Gayunpaman, lumalabas na ito pala talaga ang hinahangad ng ghoul habang ang lalaki ay nag-iwan ng landas na madaling masusundan patungo sa lugar kung saan nagtatago ang mga namumuno sa mundo, ang mga nag-orkestra ng nuclear war. Hinimok niya si Lucy na sumama sa kanya, pagkatapos ay binaril ni Lucy ang mommy, nagpaalam sa hindi tumutugon na si Maximus, at sinundan ang ghoul. Kasabay nito, isang sugatan na si Moldaver ang bumalik sa silid kung saan nagkamalay si Maximus. Na-activate niya ang nuclear synthesis at ngayon ang mga tao ay may walang katapusang enerhiya. Isang natulala na si Maximus ang nanunood habang ang mga nabubuhay na parol ay nagliliwanag sa ibabaw ng mga guho ng lungsod habang si Moldaver ay nakangiti sa kanyang kamatayan. Ang mga miyembro ng Brotherhood na nagmamadali ay iniisip na pinatay ng kanilang kasama ang babae at ipinagdiriwang si Maximus bilang isang future knight. Samantala, sinusundan ng ghoul at si Lucy ang landas ng kanyang ama na patungo sa disyerto patungo sa isang malayong lungsod. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang